Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, JLMS TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right? Thank you very much po. So topic na ngayon po, today's reflection, hango ito sa gospel ng ating simbahang katoliko. Ngayong linggo guys, October 29. Bukas election na. So yun guys, isa sa mga popular sa Bible itong si Moises, lalo na yung Ten Commandments na binigay sa kanya ng Diyos. So kung maalala nyo guys, from the book of Genesis, bago ang tao nilikha, binigay niya na lahat ang kailangan natin. Diba? Binigay niya yung lupa, yung mga isda, ibon, mga animals, di ba, mga prutas, gulay, lahat ng kailangan ng tao nandiyan na dahil ayaw ng Diyos na mahirapan yung tao. Kaya bago tayo nilikha ng Diyos, si Eva at Adan, nandiyan na lahat. Subalit, yun na nga, nagkaroon ng kasalanan, natukso itong si Eva at si Adan, pumasok ang kasalanan sa tao at ang kamatayan na ayaw na sana ng Diyos na mangyari. So, yun na guys. So, nang binigay ng Diyos yung 10 utos, panahon ni Moises, di ba? Mula kay Abraham hanggang kay Moises, binabana. Pero binigay niya yung utos na yon, hindi para pahirapan muli ang tao, kundi para guidance lang sa ating lahat, di ba? So, marami sa atin, pag tinanong mo yung Ten Commandments, alam natin lahat na may Ten Commandments, pero alam mo ba kung paano ang pagkasunod-sunod nito? So, marami sa atin ang hindi nakakaalam ka. Pero yung unang first hanggang unang utos hanggang ika-4 na utos para sa Diyos yun. Yung pang-5 hanggang pang-10 para sa tao yun. Kaya yung unang utos, di ba, na na ang unang utos ay yung wag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sunod-sunod na yun guys. At yung unang utos para sa tao, igalang mo ang iyong ama't ina dito sa lupa para ikaw ay pagpapalaya. So karamihan sa atin, hindi kabisado pero alam natin may Ten Commandments. Yun na nga guys, yung Ten Commandments na to, basahin lang natin nang mabilisan lang. O yun na nga yung una sinabi ko. Pangalawa, huwag kong gagawa para sa iyong larawang inanyuhan o kawangis ng tao at huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan. Tapos yun, alalahanin mo ako sa araw ng Sabat. Yun lang. Tapos igalang mo yung matina. Tapos huwag kang papatay, huwag magnanakaw, sunod-sunod na yan guys. So yun. So ito utos to guys. Hindi ito choice. Direktang utos to. Hindi ito option na sabi ng Diyos na baka naman pwede mong igalang yung matina. Hindi naman siya nakikusap na gano'n. Baka naman huwag kang pumatay. Baka naman huwag kang magnakaw. Di ba? Hindi yan na option o hindi yan parang pakiusap lang. Hindi, utos talaga yan. So, yan. So, dahil sa utos na yan, mula nung kina Moses, lalo na mga Israelita, mga Hudyo, so, maraming mga debate nangyayari, maraming yung kung ano-anong sinasabi sa kautosan na yan. So, yun nga, even sa Hudyo, guys, yung mismong Israel sa panahon natin ngayon, ay mga tao dyan, marami rin paksyon yan. Kumbaga, hindi na sila, wala rin sila unity. Divided lang, naka-divide din sila. Merong, di ba, tinatawag na sa Sadduceo, kung napapansin nyo pag binabasa yung mabuting balita, may Pariseo, di ba? So, yung mga ganyan, paksyon-paksyon niyan. So, dahil dyan, nagtatalo-talo sila. Kung ano nga ba pinakamahalagang utos sa 10 utos na yan. Kaya nga nung dumating na ating Panginoong Yesus, sinubukan nila kung paano ito sasagutin ng ating Panginoong Yesus dahil nga mga dalubhasa na to sa Biblia, sa salitaan ng Diyos. Ngayon, gusto nilang subukan ang ating Panginoong Yesus. Kung ano nga ba ang pinakamahalaga sa 10 utos na yun, guys, sa 10 utos na yun. Kaya nga ayon sa Mateo chapter 22 verse 34, ang sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa.
Bigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at turo ng mga propeta. And guys, napakalinaw, di ba? Kasi nga, tinitignan nila kung ano yung sasagot. Akala nila, pipili lang ng ating Panginoon Jesus. Isa, dalawa, o lahat yun. Pero, ito, sinamarize niya na para hindi na rin tayo mahirapan. Imagine mo, pagdating pa sa kautusan, ayaw pa rin tayong pahirapan ng Diyos. Hindi naman to binaba para parusahan ng pahirapan ng tao, kundi para may guidance lang. So, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip. Importante yun, di ba? Kasi nga naman, pag minahal mo yung Diyos, sigurado yung pangalawa, papasok na ibigin mo ang iyong kapwa at gaya ng iyong sarili. So, anong ibig sabihin nito? Siyempre, kung mahal natin ang sarili natin, di ba? Yung sarili natin, inaalagaan natin, gusto natin nakakabili ng mga magandang damit, nakakapunta kung saan-saan, pinapamper natin sarili. Di ba? So, yan ang utos. Kung mahal natin ang Diyos, minahal natin sarili, mahalin mo rin ang kanyang kapwa. Kung ano ang ginagawa mo sa sarili, ganun din gawin sa ating mga kapwa. So, yun guys, yun ang pinakamahalagang utos na dapat natin alalahanin o sundin. Kaya nga sana, di ba, sa panahon ngayon guys, lalo na nagkakagera dyan sa Israel, Palestina, at mga ibang nasasangkot pa. Sana kung pairalin lang ng bawat isa. Alam naman natin na napakahirap maging unit ang buong mundo dahil nga iba-ibang paniniwala, iba-ibang kultura, pero walang imposible. Lahat naman tayo may pininiwala ang Diyos. Kung yun ang magiging basihan ng lahat, tayong lahat, di ba? Na, di ba may kantang, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Diba yan guys, kumanta pa ako. Diba? Kung yun na talaga lalang isipin ng tao, baka wala nang away, wala nang magnanakaw, wala nang papatay. Diba? Wala na lahat kaguluhan. Kundi ang umiral na lang ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga tayo nalikha, di ba? Ng bilang isang tao, sa mundo, mga planeta, lahat. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sana, yan po ang pairalin natin sa ating puso ay yung pag-ibig ng Diyos para sa ating kapwa. Di ba? So, kung minsan, alam naman natin sa lipunan natin, kung sino pa yung pinakamahirap, minsan sila pa yung ginigipit. Minsan, mangungutang yung pinakamahirap. Tapos, pag pinautang, malaki pa yung interest, di ba? Yung 5-6, di ba? So, nahihirapan na nga ang tao, pinapahirapan mo pala. Dapat tumulong na lang din tayo. Di ba? Minsan may lumalapit na may problema, di ba? So, tinitake advantage pa natin. So, yun ang dapat natin gawin guys, na kung ano pagmamahal sa atin ng Diyos, nakita naman natin, pinako sa krus, inalay ang kanyang buhay, lahat ng sakit sa mundo, latay, suntok, lahat na, pagmumura, panlalahit, lahat na ginawa sa kanya, pero minahal niya tayo, hiningi pa tayo ng tawad sa Ama para tayo maligtas sa kasalanan. So, yun ang pairalin natin, lalo na ngayon, malapit na magpasko yung tao, lahat ng mabait. Sana araw-araw Pasko. So, yun po ang pairalin natin sa ating buhay, yung pagmamahal. Sa Diyos, una, siyempre, at sa ating kapwa-tao. So, tayo po yung magdasal. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito na mahalin muna namin kayo, Lord, at ang aming sarili, lalong-lalo na aming mga kapwa-tao, na kung anong pagmamahal nyo sa amin na binigay o naranasan sa aming buhay, ganoon din ang pagbibigay namin ng pag-ibig sa aming kapwa-tao. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, may matindigang karamdaman, physical, sa relasyon, at sa emotional, guys, at sa kabuhayan o pinansyal. Sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay magtiwala, maniwala, at manampalataya sa Diyos, lahat ng kahilingan mo ay kanyang ibibigay. So tayo po yung manalangin. Lord, i-bless yung mga kapatid namin ngayon, nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman. May cancer na, Lord, stage 4 na, bedridden na, nasa ICU, nasa emergency room, Lord.
Ipuhin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po kung anong bumabalot sa kanyang sakit sa katawan, sa bahay man yan, hospital o kung saan man. Ipuhin niyo po, Lord. Aplusin niyo po, yakapin niyo po para matanggal ang kanyang mga karamdaman sa kanyang katawan. Ganon din po sa mga relasyong, lalo na sa pamilya nagkawatak-watak, nagkasira-sira. Pagbigis-bigisin niyo po muli, Lord, para bumalik ang magandang samahan ng kanilang pamilya. At sa pinansa, Lord, na kailangan namin lahat, lalong-lalo na, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ulam, pambili ng pagkain, ng gamot, Lord, pambayad ng bahay, tubig, kuryente, at kung ano-ano pa man, Lord. I-bless mo kami nga na buhay para mag-provide namin ng pangailangan namin. So, ang lahat na ito ay namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos po, Santo. Thank you very much po.